Good morning po sa mga magigiting na estudyante. Andrew Theological Seminary. So, ang atin pong subject ay Discovering Our Destiny. At letter I, ano po? Dito na po tayo sa recognize that we will only be as successful as we are willing to sacrificially apply ourselves. Yan po ang natin, no? Sacrificially apply ourselves. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Pastor Lope, open us in prayer. Sige po, tayo po ay umata sa Panginoon. Yes, Lord, yan, hallelujah, ng Diyos, patuloy ka na ating pasalamatan, Panginoon mo sa umaga po, Lord. Panginoon, sa umaga, pasalamat una-una, dinala pang Panginoon sa lugar nito, ang ligtas ng Diyos, upang Panginoon, pag-aaralan ng mga salita sa oras nito. Salamat po Diyos at katalinuhan, karunungan ng bawat isa ng pagkakaroon ng Panginoon. Ibig sa tagapagturo, Panginoon Lord, ikaw patuloy na bigay sa kanya ng kalakas, ng karunungan na nagbubuhat sa iyo. May sa mga nasa online mo Diyos, ikaw patuloy magbigay, Panginoon, ng katalinuhan sa bawat isa at kagalakan, Panginoon, ng puso na bawat isa. Kaya Lord, sa oras ng Panginoon, itinatas na yung Panginoon ang gawa ito hanggang sa umpisa, hanggang sa matapos, Panginoon. Nandun paggabay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat kay Lord sa oras ng Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pasalamat sa tayong pangalan sa tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, finding ourselves. Letter I. Recognize that we will only be as successful as we are willing to sacrificially apply ourselves. Kailangan daw po natin makilala or kilalanin, kung gusto po natin maging successful, kailangan yung tinatawag na sacrifice. Ano po? Sacrificially apply to ourselves. Kung wala pong sacrifice, walang sacrifice. Amen. Ano ba? Yan po yung mga katotohanan niyaan. So, sa number 1, there are two parts. Number 1, to the development of any ministry. Meron daw pong dalawang bahagi. Una, there is God's part. No? God will always do His part. Gagawin ni Lord yung kanyang bahagi. Not one of us will be able to stand before God on Judgment Day and accuse Him of not doing His part. Wala pong sino man po pwedeng magsabi sa atin sa Diyos, Lord, ginawa ko yung bahagi ko. Pero yung bahagi mo, hindi mo naman ginawa. Aba, parang malabo na akusahan natin ang Diyos sa ganun, Karoon ng utang na lupa. Sigurado yon, gagawin ni Lord ang kanyang bahagi. Kung hindi ka magtagumpay, baka ikaw nagkulang. Tayo ang nagkulang. At letter B, there is man's part. Yun, may bahagi ang tao. At hindi gagawin ng Diyos yung bahagi ng tao. Ano po? Sabi nga, many times in our prayers, we ask God to do our part. May mga ganun po, no? So, like for example, meron kang sakit. Tapos, kailangan mo magpa-opera. Di ba? Tapos, sasabihin mo kay Lord, Lord, ikaw na po ang mag-opera sa akin. Ganun, yun pala, gusto ni Lord gamitin instrumento ang doktor para sa operasyon. Extreme yung faith mo. Di ba? Marami mga ganun, Extreme yung pananampalataya. May mga matitinding sakit, pero nananampalataya daw sila, napagagalingin sila ni Lord. May paraan po ang Diyos sa pagpapagaling. Pwede naman gawin ni Lord na ganun. Di ba? Pwede yun. Wala namang imposible sa Panginoon. Pero kung ang paraan ng Panginoon undergo ka ng process for operation, di ba? Why not? Ganun po. Balansyado, kumbaga. Okay, number 2, God's part includes
No? Number 1, o letter A, the kind of ministry that we will have. Ito na po yung parte ng Diyos. Ano? Basa nga po, Galatians 1:1. Mula kay Pablo, hindi lang ng apostol, hindi na tao o sa pamamagitan ng tao, kundi si Jesus Kristo ang Diyos, ama na muling bumuhay kay Jesus. So, ano na yung kanyang pagkakahirang? Mula kay Pablo, hinirang ng Diyos para maging apostol. O, di ba? So, yan po yung ano. Ito yung may paghirang mula sa Panginoon. Kaya, wag natin maliitin ang ating mga sarili, di ba? Pag hinirang ka ng Panginoon, mahirap niya, mahirang ka, maging impostor. Mahirap ba na yung mahirang na maging impostor? Ba, kasi may iba impostor. Apostol, ano? Nahirang siya na maging apostol. Amen? Amen. So, number 2, o letter B, the sphere of our ministry. Yung lawak ng ating ministeryo, ang Diyos po ang siyang naglalapat niya sa atin. Acts 9:15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siyang upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Saan daw mga ngaral? Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Sino po yung gustong mahirang ng Panginoon? Mangaral ng Ebanghelyo doon po sa Malacanang, sa DPWH, di ba? O sa Senado, sa mga congressman, di ba? Yung pag sinabing sphere, yung lawak ng ministeryo, di ba? At ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kakayanan para magampanan po natin yung mga bagay na yan. Amen? Kasi meron sa atin hinirang mangaral doon lang sa 4 na sulok ng iglesia. Tama ba? Yung iba ay hinirang din para mangaral doon sa barangay, sa city hall. Di ba? Yung iba hinirang para maging preacher sa saan? Sa mga seminars. Kahit ako personal, hindi ko akalain na ako ay dadali ni Lord sa ganitong klaseng ministeryo. Di ba? Pero pag hinirang ka ng Panginoon, lalaki pa niya ng karunungan. Tama ba? Kung ikaw naman ay gagalaw, no? Okay, kilos. Pero kung hinihirang ka, tapos tamad ka, ay walang mangyayari. Di ba? So, letter C, the duration of our ministry. Pag sinabing duration, ano ito sa Tagalog? Haba. Panahon o haba. O, di ba? Diba? Sabi nga ng Acts 12, 1 and 2. Basa po, Acts 12, verse 1 and 2. Sa mga panahon, sipo kayo. Ng mga araw na yaon, ang hari si Herodes ay naglagay ng mga kamay sa ilang kaalim ng iglesia upang sila'y paginghan. At pinatay niya sa tabak si Santiago ang kapatid ni Juan, 11. At nang matanto ni Pedro ang katotohanan ay sinabi niya, ngayon ay kalaskas ko nga na sinugos ng Panginoon ang kanyang anghel. At ako'y iniligtas sa kamay ni Herodes. At sa lahat ng pag-asang hinihintay ng mga Hudyo. Okay, sa verse 11. Nabasa niyo na? Chapter 12, verse 11. Yes, Acts 12:11. Nung natawagan na si Pedro, kaya sinabi niya, ngayon ko natiyak mo, natotoo pa lang lahat na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel
at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Oh, duration, ano, ng ating pong ministry. So, sabi nga uli doon, now, about that time, Herod the king laid hands on some who belong to the church in order to mistreat them. Ano, no? Pinaguhuli niya, no, yung ibang mga miyembro ng iglesia at pinarusahan. Sa verse 2, and he had James, the brother of John, put to death with a sword. Oh. Si Santiago raw po, nakapatid ni Juan, anong ginawa? Pinatay, no? Pinugutan ang ulo, di ba? Pero mo, no? Put to death, ano, with a sword. Ginamit po yung ano, tabak. At sa verse 11, when Peter came to himself, he said, now I know for sure that the Lord has sent forth his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting. Ano naman ang sumunod na karanasan? Pinahuli rin si Pedro ni Herod. Pero what happened to Peter? Siya po ay nakalaya o pinalaya o may nagpadala ng anghel, ano? Ang Panginoon. At nakalaya si Pedro. Ngayon ang tanong, sino mas spiritual sa dalawa? Si Pedro o si Santiago, na kapatid ni Juan? Diba? So, si Santiago, na kapatid ni Juan, what happened? Put to death by the sword, ano? Sa pamamagitan po ng tabak. Ito naman si Pedro, yun nga, bakit hindi nagpadala ng anghel pagdating kay Santiago? Di ba? Bakit pagdating kay Pedro, favoritism ba or whatever? Baka may purpose pa kasi siya. Ayun, meron. Hanggang doon na lang talaga yung ministeryo ni Santiago na kapatid ni Juan. Good morning po. Welcome po sa atin pong kaaral. Iba nasa online. Ayan sila Madam Dolores Rubio. Good morning po. So, Imelda Almario, May Joy Soriano. Ayan. Welcome po. Yan, meron tayong estudyante, ano, kaya lang, lakwachero estudyante to. School bukol to eh. Jajang, school bukol ka? Hindi raw. So, ayan po, no? Yun pala. Walang hindi natin pwede sabihin more spiritual si Peter, ano? Ang diyan, hanggang doon na lang yung panahon ng kanya po paglilingkod kay Lord. Lalo ko lang si Kirk, ano? Batang-bata, ano? Si Charlie Kirk. Oo. Pwede namang, pwede namang hindi talaban ng bala. O kaya lumis yung bala, no? O kaya may dumaan bigla na pwede matamaan, ano? Pwede naman mangyari yung gano'n, ano? Oo. O kaya bigla siya na, di ba? Bigla siya yumuko, gano'n, ano? Ibig sabihin nun, di siya tapos na yung Hanggang doon na lang talaga yung duration ng kanyang ministry. Di ba? Kaya ganyan din sa atin. May kanya-kanyang duration din tayo, whether we like it or not. Amen? paraan si Lord. Oo. Pagka tinanggal ka, wala kang magagawa. Di ba? Kasi, Masakit kasi accident. kaya dapat magampanan natin ng maayos yung mga trabahong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Abutan tayo ng kamatayan na busy tayo sa kanyang upasan. Di ba? Hindi naglalakwatsa lang tayo. Di ba? So, lahat yun. Kahit na mga mayor, no? Kahit na mga congressman na yan. Pag nila sabihin, eternal sila dyan. Di ba? Yes po. Wag mo na ilayo. Kagaling-galing naman Miriam Defensor Santiago, Wala tayong masabi kay Miriam, di ba?
Ako, para sa akin, wala akong masabi ron talaga. Matalino at saka laban sa graft and corruption yun. Kumanig na. Dumating na rin yung duration na tinatawag. Duration. Due. Due date. Ano? Pati buhay pa na nag-due date, ano? Di ba? Pati ministry nag-due date. Di ba? Di ba? Ganyan yun eh. Pagbutihin na lang natin yung mga panahon na binibigay sa atin ni Lord. No? So, inuulit ko, whether we like it or not. Katulad ng karanasan ni Santiago na kapatid ni Juan at saka ni Pedro. No? Yung isa pinatay, yung isa nabuhay. Di ba? And letter D, supplying the natural and spiritual gifts we need for our ministry. Merong supply, may ayuda. Amen? Basta meron kang humility, tiyak po na meron pong supply ang Panginoon. So, minsan nga, yung medyo mahina, pinalalakas ni Lord. Pag pinalakas ni Lord yung mahina, di ba? Nagiging effective eh. Pero yun naman magagaling. No? Kasi marami ako naging kaklase mga magagaling eh. Gagaling nila sa English. English speaking, di ba? Magagaling sa mga discussion. Pero it is all by the grace of God. Okay, makita po natin yan sa Romans chapter 12, verse 1 to 8, 1 Peter 4:10. Yun lang 1 Peter 4:10. Medyo mahaba kasi yung 8 eh. Yung 1 to 8 eh. Bilang mabubuting katiwala ng Yun. iyong kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Yun, bilang mga mabubuting katiwala ng Panginoon. Di ba? Gamitin daw ninyo. No? Yung alin? Yung kaloob ng Diyos sa inyo. Amen. So, supplying the natural and spiritual gifts we need for our ministry. May supply. Nulit ko, no? Lalo maganda yung ano eh, yung chapter 12 na Romans eh, verse 1 to 8. Sige nga, para lalo maging klaro. Romans 12:1 verse 8. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kaawaan ng Diyos, na iharap niyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na ito ang iyong makatuwirang pagsamba. Verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng sanglibutang ito, kundi kayo'y mag-iba sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap. Verse 3. Sapagkat sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa akin, ay sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag mag-isip sa sarili niyang mataas, sa kanyang nararapat isipin, kundi mag-isip na may takot sa Diyos, ayon sa sukat ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Amen. Sabi nga, no, as God has allotted to each a measure of faith. Amen. So, bayan, ano? So, may mga kanya-kanyang, may trabahong ipapagawa ang Panginoon at kaakibat ng trabaho ipapagawa sa bibigyan ka ng wisdom. Lalaki pa ng anointing. Di ba? Yung pong ating pong mga gampanin. As long as nag-humble down tayo sa kanya pong kalooban. Okay? Sa letter C, the ultimate impact or the fruit. No? The fruit. God gives the increase. Sabi po ng 1 Corinthians 3, 5 to 7. Chapter 3, verse 5 to 7. Sino ba si Apolos at sino ba si Pablo?
kami ang mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkulin na ibinigay ng Panginoon. Verse 6, ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Verse 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen. O, di ba? Ang klaro, no? Sabi doon sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Kasi marami pong sa unang mga talata, para bagang namimili sila ng ng leader. Sabi ng iba, ako kay Pablo. Sabi ng iba, ako kay Apollos. O, di ba? Sabi noon Kaya sabi, sino ba si Apollos at sino ba si Pablo? Mga lingkod lang ng Diyos yan. They are all servants through whom you believe. Amen? So, we are all servants of the Lord. At nawa, maging instrumento tayo ng Panginoon, yung mga tao ay manampalataya. Amen? At sabi, even as the Lord gave opportunity to each one. No? Being a Christian, being a servant of God, it is an opportunity. No? Great opportunity na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Kaya sa talatang 6, ako ang nagtanim, sabi niya, ni Pablo. Si Apollos naman ang nagdilig. Yan. Kanya-kanyang gampanin. Pero sabi roon, but God was causing the growth. Amen. Ang Diyos ang siyang nagpapalago. Amen. Diba? Kaya kahit anong tanim mo, tanim ka ng tanim, tapos umaasa ka naman sa diskarte mo at pamamaraan, hindi pa rin lumalago. Diba? Oh. Tama naman yan, mag-plant ka, si Apollos ang nagdidilig, pero pag hindi pa rin lumalago, sino kayo may problema? Pero always remember that God is causing the growth. Pag ang Diyos na ang gumalaw, kapahuhin lang natin yung kampanya natin bilang mga minister. Baka ikaw ay taga-tanim, yung isa naman ay taga-dilig. Trabaho lang. Darating at darating ang araw, hindi pwedeng hindi lumago. Amen? Kaakibat ng Pagka nagtatrabaho ka, siyempre, nalalagas na yung buhok mo. Pero lumalago naman yung iglesia. Tama ba, Pastor Lope? Tama po, Bishop. Okay ba yan, di ba? Isa naman nalalagas yung buhok mo, tapos wala naman lumalagong iglesia. Mahirap yun. Nakakalagas ba ng buhok yung pag-handle ng church? Pagka mga pasawa yung mga miyembro, pagka naman pasakit ng ulo. Kaya nga, sabi ng verse 7, so then, neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who causes the growth. Inulit na naman, Hindi raw po yung nagtanim o yung nagdidilig, kundi ang Diyos po ang siyang mabigyan ng kaluwalhatian. Ang problema, ang kumukuha ng glory, yung nagtatanim. Diba? O kaya yung nagdidilig. Yung iba sabi nga naalala ko lang minsan, sabi nung isang leader, hindi lalago ang iglesia, kundi dahil sa akin. Galing na. Kasi talented. Yung mga ganun, papahiya ka ng Panginoon. Kapag ganun ang mentalidad mo. Actually, nawala siya Kung kailan nawala sa church, tsaka lumago ang iglesia. Di ba mga ganun? Kasi minsan tinatanggal ni Lord yung mga tinik Tinik sa church. Yung mga pasaway, yung mga sa halip na asahan mong gagalaw at kikilos. Iniisip, pag gumalaw ako, lalago ang iglesia, ang mapapapurihan, si pastor. Kaya mga ganun mga kautakan. Kaya ayaw nilang mag-effort. Kasi pag lumago, di naman ako ang
magiging bida. Parang ganun ba? Actually, si Lord lang ang bida dito sa iglesia. Amen? Okay. Yan, yung ultimate impact. God gives the increase. Amen? Number 3, man's part includes adding diligence to that which we feel God has revealed to us. Adding diligence. Amen. So, yan po yung bahagi ng tao. Ano ibig sabihin nito? What does it mean? Bahagi daw ng tao, alin? Ano sa Tagalog yung diligence? Morning. Diligence. Maging ano yan? Maging masinop, masipag, o masigasig, magsikap, o masikap, ano? Okay lang ang pinagsisikapan. Matyaga. Pagtsatsagaan. O, di ba? So, yun po yung ano. Kaya, tama yung ginagawa ninyo. Yun ang bahagi ng tao. Gusto mo mapuno ka ng karunungan, kailangan mo mag-aral. Diba? Bahagi. Alam nga naman, Lord, iaral mo na lang ako. Dito lang ako sa bahay. Hindi po ganun. Meron po merong ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Tingnan natin, si Paul. Sa letter A, Paul gave many admonitions to Timothy regarding his calling. Ano yung kanyang, pag sinabing admonition, it is all about hikayat, parang advice, payo. Sabi ng 1 Timothy 1:18, basa. Kailangan natin mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa waspang tawaan. Oo. Diba? Sabi roon fight the good fight. No? 1 Timothy 1:18, this charge I commit to you. May charge, ano? Ano yung charge? No, sabi, Son Timothy, anak ko, according to the promises previously made concerning you. May mga propesya, no? That by them you may wage the good warfare. Amen? Makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Paano yung mabuting pakikipaglaban? Diba? Fight the good fight of faith. Ano pa? Sa 1 Timothy 4:11-16, sabi doon, give yourself entirely to it. No? So, lalo na sa verse 16, sabi ng verse 16, sabi doon, pay close attention to yourself and to your doctrine. Ingatan mo ang sarili mo. Ano ba? Ingatan mo yung doktrina mo. Diba? Bantayan mo yung sarili mo, sabi ni Paul kay Timothy. Kaya nga, prophecy is not magic. Diba? Pati wisdom, yung knowledge, diba? Hindi ito basta na lang bubuho sa utak mo yan. Diba? Inaaral po yan. Amen? So, ganyan din. Kahit yung pagbabasa po natin ng Bible, mahalaga po yan. So, we do not automatically fulfill them. Amen? It is not automatic. Process yan. Little by little. Diba? Oh. Sabi nga uli, no? Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. Verse 15, meditate on these things. Give yourselves entirely to them, that your progress may be evident to all. O, tingnan yun, no?
Any advice? Give yourself entirely to them. When you give yourself entirely to them, what happened? There is a progress. Progress is evident to all. Diba? May progresibo. Kaya pumasok in verse 16. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them. For in doing this, you will save both yourself and those who hear you. O bakit ganun na sinabi? In doing this, for in doing this, what happened? Maliligtas ka. Ligtas ka na ba o maliligtas ka? Pati mga nakikinig sa iyo. So meron bang ang kaligtasan merong past, present and future? Niligtas ka, past, kasalukuyan ka nililigtas, at ang kaganapan ng kaligtasan, future. So, basahin nga ulit ninyo, 1 Timothy 4:16. Buo. Keep a close watch on how you live. Mm. And on your teaching, stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Sa Tagalog. Sabi, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Pagkilos, turo. Tuloy mong gawin ang mga bagay na ito Tuloy-tuloy. upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Patuloy mong gawin. Ay kung hindi ka magpatuloy. Ano ba? Kung yan yung talata, nawawala ba yung kaligtasan? Kung hindi magpatuloy? At kung hindi ka mag-iingat sa doktrina mo? Ano ba ang dyan? So, yun ang sinasabi ng 4:16. Ibig sabihin, care for it as a stewardship. In 1 Timothy 6:20a, sabi doon, O Timothy, guard what was committed to your trust. Sa 2 Timothy 1:6, fan the flame, steer the gift. 2 Timothy 1:6. Basa. Sabi po doon, Dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipapang ko sa iyo ang aking mga kamay. oh, di ba, kailangan practice, steer the gift. Gamitin mo. Di ba, may kaloob kailangan gamitin, At sa 2 Timothy 2:15, sabi ron, Pagsikapan mo ang iyong sarili na mapatunayan ng karapat-dapat sa Diyos. Isang manggagawa na hindi mapapahiya, na tumutuwid ng salita ng katotohanan. ano yung gampanin ng tao? Hard work. Mag-aral, di ba? Be diligent, Sabi ron magsikap. Study. Pagka nag-aral ka, yung sumunod na resulta, to show yourself approved unto God. Pangalawang resulta, to become a workman who need not to be ashamed. Pangatlo, to divide rightly the word of truth. Amen? So, ang pinaka-keyword is study. Be diligent. Bawal ang tamad. Diba? Yan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Dito lang, may 3 puntos na yan. Diba? 3-point sermon na yan. Benepisyo ng pag-aaral. May 3 puntos. Okay, letter B. Proverbs give many admonition concerning diligence. Ayan. Yung aklat ng kawikaan ay meron din pong mga tinatawag na admonition
regarding diligence o advice. Proverbs 10:4-5. Siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit kumayaman ang kamay ng masipag. Siya ay nagtitipon sa tag-init, ay pantas na anak, ngunit siya ay natutulog sa pag-aani, ay anak na kahihiyan. Oh, di ba? Merong admonition na naman, ano? Sabi roon he who has a slack hand becomes poor. So, yung tamad daw, nagiging, pulubi. Pero, yung kamay ng mga masisipag, ano mangyayari? Yayaman. Yayaman. Tignan nyo, no? Kaya, mga masisipag yun. Yan po yung mga yumayaman, di ba? At tignan nyo, may mga Kristiyano to compare, halimbawa, yung mentalidad ng mga Chinese. Sa kanila, bawal yung tamad eh. Di ba? Kahit noon una, magtataho lang sila eh. Ngayon, may-ari na ng tahuan. Di ba? Dati, nagbebenta lang ng sapato si Henry C. doon sa Maynila. Tabi ng Mercury Drug. Pinalalaya siya doon ng guard. Oh, kaya later on siya na may-ari ng SM. Dati Shoe Mart lang no. Ngayon SM Super Mall na no. Kaya walang Mercury Drug sa loob ng SM. Kasi parang nagkaroon yata ng galit si Henry. Oo. Pag ako yumaman, lahat ng Mercury di makapasok. Obserbahan niyo, walang Mercury Drug sa loob ng SM. Parang gano'n po yan siya. Nasa Robinson ang Mercury Drug. Yun lang. Siguro parang siya, yun talagang dinaluhira siya, talagang pinagtatabuyan talaga siguro siya during that time. Isa doon sila pero nanimanang ko sa kayo. Kasi Pero mga diligent, ngayon, mga super yayaman nila. Diba? Yan po. So safe bang sabihin, Bishop, na ayon sa verse, Verse 4, na verse 4 and 5. kapag kayo ay mahirap, yun ay dahil tamad ka. So lahat ng naghihirap ay tamad. Maaring, siyempre, isa sa cause, Ayon sa verse, Oo. yung iba kasi sinisisi nila sa gobyerno, sinisisi nila sa kulang nila, nanganak sila ng mahirap. Bakit marami namang mahirap na galing sa mahirap pero nagsikap yung mga anak? Pag tumanda ang mahirap. Di ba may kasabihan nga, ayaw ko sino nagsabi nito, nakalimutan ko na. Sabi niya, hindi nyo kasalanan na kayo ipinanganak na mahirap. Kasalanan. Ang kasalanan ninyo, pag kinamatayan nyo pa rin na kayo ay mahirap. Diba? At meron namang ipinanganak na mayaman, may kambal na mga kutsarang tinidor na ginto. Pero winalgas nila. Diba? Pero hindi naging diligent. Diba? Naghirap. iba rin tamad. Naging sugarol. Inubos yung, hinaldas ang pera nila, diba? Naghirap. Basta hindi nila pinaghirapan yung visa. Yun yung mga ganun. Hindi nila alam kung paano. Pero kung pinaghirapan nila Pero di kasabihan po yung mga tamad, di ba di daw tamad, di naman pagod. Sabi raw, he who gathers in summer is a wise son. Diba? Si yung nag-iimpok sa panahon ng tag-araw, matalinong bata. No? At yun naman natutulog sa panahon ng anihan. Ang anihan na nga, no? Tutulog-tulog pa rin, no? Ito raw po yung kahihiyan, ano? Pag panahon ng anihan, mag-ani. Kasi hindi ka pwede mag-ani sa panahon ng tag-ulan, di ba? May panahon. May panahon ng tulog. Hindi puro tulog. Maski wala ka nga bishop na lupa, panahon ng tag-ani, o pagkatapos nun, pumunta ka sa lahat ng mga, magkabang ka. yung Ng mga malalaglag, pwede, no? Yung mga saka ganun, yung no? hindi na nila nakuha, makakarami ka rin.
Sino mga bata kami, ganun ginagawa namin kasi pinapagalitan kami. Pumupunta kami sa mga bawat Bukid. yung lupa o bukid. Oo, Ang dami yun. namin nakukuha. Eh, di ba, biblical naman yun eh, Tapos di ba? binibenta namin, pinapakilitan. Kahit yung kay Boaz, ano, tsaka kay, ano eh, no, kay Ruth, di ba? Oh, sabi, tinuruan siya ng biyanan niya eh. Ganun ang gawin mo. Abangan mo na yung mga nalalaglag, di ba? Hindi ka pagbabawalan eh. Hindi ka pagbabawalan, ano, kapag ka Kaya maski wala kang lupa at masipag ka, marami yun. kang makukuhang Mabubuhay ka pa rin. Makikiani ka na lang. Ganun. Kaya bandang uli, no, si, ano eh, naging asawa niya yung may-ari. Di ba? So, Proverbs 12:24, the hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Tagalog nga po, Proverbs 12:24. Ang kamay ng masisipag ay mapupuno, ngunit ang tamad ay malalagay sa pagkatag. Yo, ang kamay na masisipag ay nagpupuno o nagpupuno o namumuno, di ba? Namamahala, o di ba? O siyempre, masipag ka eh, no? Kaya later on, dami mo may mga bigas kamalig, di ba? At alam naman natin kung sino yung mayaman, kung sino ang mapera. Sa practical na tingin ng mga tao, ha? Pag mapera ka, mataas ang tingin sa'yo. Oh. Pagka ikaw ay walang pera, mababa tingin sa'yo. Sa totoo lang. Tama ba? Oh. Yun ang mga katotohanan. Kahit super spiritual ka pa. Di ba? Kaya practical yan. Di ba? Kahit sa family. 5 kayong mga magkakapatid. Tapos di ba, pastor ka. Kasama ka sa 5. Namatay ang isa. So, sasabihin ng mga kapatid mo, antayin natin si ate. Siya yung magdi-decide. Ano ba? Hindi ka sasaalang-alang. Kasi wala ka sinabi. Pastor ka nga, wala ka namang pera. May mga ganun. Siya yung magdi-decide kung papabindisyon na kay Father. Oo, hindi na. Di ba? May mga ganun no? Yung breadwinner, siya yung kinikilala. Diba? Common po yan. Kaya napakahalaga na ano. Proverbs 13:4. Tagalog. Ang tamad ay nangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ay ng masikap ay laging nagaganap. Oo. Ang tamad daw, buti nangarap pa, no? Ano, puro pangarap na lang? Hallucination na lang? Oh, ang tamad daw, nangangarap, pero hindi nagaganap. Diba? Kasi hindi niya ginagawa. Sinasawa, yan ang pangarap lang. Pangarap mo yumaman, pangarap mong gumanda buhay ng mga anak mo, ikaw naman ang mahirap niyan, tamad ka na, sugarol ka pa. Di ba may mga ganun, ano? Bakit nagtataka ako sa mga iba, ano? May pansugal, walang hanap buhay. Di ba? Obserbahan niyo yung mga kapitbahay ninyo. Yung mga ganun. So, ayan po. Sabi ng NLT, lazy people want much but get little. Di ba? Ang tamad daw, gusto raw po niya ng malaking kita. Pero, ang inaani, katiting. Di ba? But those who work hard will prosper and be satisfied. Oh. Yung mga nag-work hard, di ba? E naalala ko yung Proverbs chapter 6 Sabi ko, tingnan mo yaong langgam, ikaw taong ubod, tamad.
ubod pa. Tamad na nga, ubod pa eh, no? Pamumuhay niya ay pagmasdan mo at nang ikaw ay mamulat. No? Walang pinuno na nag-uutos sa kanya, pero siya ay nagkukusang, di ba? Nagkukusa na naghahanap ng makakain sa panahon ng tag-araw. Daming lesson sa langgam. Mabuti pa yung langgam eh. Lessons from the ants. Di ba? Daming lesson sa buhay ng mga langgam. At ang tinuturuan doon yung mga tamad. Okay. So, meron pong gampanin ng tao. Kahit sa ministry, take note hindi makikipag-partner ang Diyos sa tamad. No? Sa ministry, gusto ng Panginoon, ang kapartner niya sa ministry, masipag. Para lumago ang kanyang gawain. Amen? Letter C, Jeremiah says it this way sa 48:10. A curse on him who is slack concerning the Lord's work. Lord's work naman ito, no? 48:10, basa ng Jeremiah. Yeah, 48:10. Sumpain nawa siya ng gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon. At Gawain sumpain ito. siya na nag-uurong ng kanyang tabak sa dugo. Siya sa pabaya sa pagtupad ng gawain. Gawain ni Lord na pinag-usapan dito, ha? Sumpain siya na ayaw Ha? gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. Sumpain daw no? Cursed be the one who does the Lord's work negligently. Kaya yung mga pastor, bawal ang tamad, ha? Sinusumpa pala, no? Yung sumpain daw ang alin? Yung mga pabaya Sa gawain ni Yahweh. sa pagganap ng gawain ng Panginoon. And cursed be the one who restrains his sword from blood. Unang sakno, ano? Linaw po yan. Cursed is the one who does the work of the Lord deceitfully. Yung negligently, deceitful, no? Tagalog na deceitful. Dito pa. Panlilin lang, ano? Pandaraya. Sabi ano? Cursed is the one who does the work of the Lord negligently. Yun, sa NLT yun. Cursed is the one who does the work of the Lord half-heartedly. Diba? Sumpain pala, no? Yung kalahating puso. Cursed is the one who does the work of the Lord grudgingly. Yung napipilitan lang. Hindi po tama yan, ano? Huwag ka na lang gumawa. Oo nga eh. Kaya pag gumawa ka, pagbutihin mo talaga. At saka masaya ka. Di ba? Kaya nga sabi, pag nagbigay, maluwag sa loob. Hindi napipilitan lang. Di ba? So, ginamit nyo sa giving. Ginamit sa tithing, ano? Pastor, kumita ako ng 100,000 eh. Tapos nagbigay ako ng 100 pesos. Bukal sa kaloob. Sa kalooban. Di ba? Kusang loob ko yan. Di ba? Tama ba yun? Asan yung proportion? Di ba? Dapat in proportion to your income. Okay. God wants us to have a spirit of excellence in all we do. Sabihin nyo nga, excellent. Excellent. Yeah. Dapat yan ang mindset natin, ano, mga kapatid. Doing the work of the Lord, excellency.
Amen? So, pag pinasok natin ang bagay na, dapat excellent. Ganyan kahalaga yung excellent. Diba? Huwag kayo papayag na Alam na lang. nasa mababang level lang kayo. Diba, pastor, alam nyo, sure na kayo, tinawag kayo maging pastor. Mag-excel kayo. Tama? Isa sa pag-e-excel, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So, pag hindi ka tinawag, bahala ka sa buhay, hindi ka pala tinawag eh. Kasi yung iba hindi tinawag. So, excellent. God wants us to have a spirit of excellence in all we do because our work is reflective of Him. Amen? Your work, my work, reflection. No? Sa Kanya nagre-reflect ito. Amen? 1 Corinthians 15:58. Diba? Therefore, finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Diba? So, yun palang Old Testament, na 48:10 ng Jeremiah, the Lord's Word. Okay, other admonition include, letter D tayo, we must be diligent to make our calling and election sure. 2 Peter 1:10. Basta. Kaya mga kapatid, lalo na kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Ay, kung hindi ka masigasig, Matitisod. matitis ka. Flexibility. Kasi alam mo, pagpapatunayan, sabi na para mapatunayan ninyo, ang alin? Na kayo tunay na tinawag ni Lord. Di ba? At sa gayon, hindi ka matitisod. Di ba? Kaya isa, parang natitisod. Marami natitisod. Mismong, parang maging katawang na sana. Eh, ang... Lagi na nakunti, natisod. Oo. Nagsibasay pa. Ganon. Siguro. Minsan, natisod kay kapatid. Minsan naman, natisod kay kay pastor. Opo. At yung iba, natitisod sa sarili nila. Di ba? So, bakit natisod kay pastor? Hindi siya nakafocus din sa kay God. Na sermonan. Ano? Ano siguro, Bishop Na daw, sermonan? nasaktan po ata ng... Oh, nasaktan sa preaching. Opo. Sabi niya, parang siya daw ata yung tinutumbok. Oo, Pero parang... yung pangkalahatan naman po yun, hindi naman wala kami binagda pangalan, di ba? Kasi ang preaching naman talaga, pangkalahatan po yun. Yes, oo. Kung ngayon sabihin, kung nasasaktan ka, ibig sabihin, Alam mo talaga ang tinatamaan dyan, yung mga tamad. Oo, pag tamad ka, lagi ka masasapul, huwag ka na... Opo. Halimbawa, 3 buwan kayo hindi nagpakita. Di ba? Ganun, tapos magpapakita ka. Eh, nagkataon na sermon. Eh, Hebrew 10:25. Huwag ninyong kaligtaan ng pagdalo sa pagtitipon. Eh, sapul na sapul ka talaga dyan. Sigurado po. 3 buwan kayo hindi nagpakita, tapos yun, eksakto, dumating ka, para sa iyo yan, di ba? Tapos, natisod, di ba? Sabihin siguro, para sa akin pa ninatay ko. Parang minsan lang ako magsimba, diniretso pa ako ni pastor. Di ba? Pinatamaan pa ako, di ba? Parang pinatamaan no? Siguro, nabalitaan niya na magsisimba ako, kaya inandaan 10:25 ng Hebrew. Mga ganun ba mga Sa akin, natisod din may natisod Tamad siya tamad. Nag-preach ako about diligent. No? Yung Proverbs 10, Proverbs chapter 6, tingnan mo yaong langgam, ikaw taong ubod tamad. Ayaw bumangon sa katamaran. Hindi na nga nagsimba. Bakit? Mahalaga. Maituro mo yung dapat mong ituro sa kanya.
Diba? Masabi mo ang dapat mo masabi. Hindi naman purpose patamaan. Ayun na sermon eh. Yun ang daloy. Yun ang pag nagsisi, praise the Lord. Pagka natisod, goodbye Lord. So, yun lang po. Okay, another one. Philippians 3:13 to 14. Basa. We are to press toward the mark of the high calling in Christ Jesus. Press toward the mark. Yan. Sabi, Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko pinapanagay na nakita ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililito ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hantong sa langit. Amen. Oh, brethren, sabi na, mga kapatid, I do not regard myself as having laid hold of it yet. Oh, hindi siya mapagmataas no? Na ganun eh. Sabi niya, but one thing I do. Ano yung ginagawa? Forgetting what lies behind. Kalimutan na nakaraan. Diba? At yung sumunod, and reaching, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Nagpapatuloy. Diba? So, yun po yung kanyang Tapos, let us therefore, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Pressing toward the goal. Amen. Anong goal ninyo? Halimbawa, 5 years from now, ano ang goal mo? 10 years from now. No. Dapat may goal ka. Pagka wala kang goal, mahirap eh. Walang pangitain. Kaya sira-sira yan, what will be, will be. Yung mga tinuturuan mo ngayon ay magiging katulad mo. Yes, di ba? Maganda. Some other time, guro ka na rin, yung mga ganun, So, may goal. Pag ganun ang goal mo, magsisumikap ka talaga. Amen? Magpupursige ka talaga. Kasi meron kang gusto mangyari sa buhay mo. No? Amen? So, kasi high calling ito yung ating dapat may goal ka. Okay, another one, Luke 16, verse 16. Luke 16, verse 16. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat sa mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan at tagapagbautismo. Buhat noon ay pinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Verse 16, the law and the prophets were proclaimed. Tama ba? Until John. So, yung the law and the prophets were proclaimed. Hanggang kailan? Hanggang sa panahon ni Juan. Sabi ko ng talata. Since that time, the gospel of the kingdom of God has been preached. Since that time, kailan yun nagsimula? Kailan? During the time of the law and the prophets. So, maging sa panahon daw na yan, yung gospel daw po ng kingdom, gospel of the kingdom, has been preached, and everyone is forcing his way into it. Amen? So, ano yung since that time? Since the time of Moses,
and the prophets? O since the time of until John? From Moses to John. No? Oh, ano yan? Panahon na lang, nagsimula ang panahon ni John? Moses. O panahon ni Moses? Simula pa kay Moses. Yung gospel of the kingdom shall be preached. Diba? Yan yung ano. Pinapangaral ng magansang balita. Tagalog nga po, 1616. Ang kautusan ni Yan, Moses yan. at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan. Hanggang tagapagbautismo. may bisa. Buhat noon ay pinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. So, may bisa daw yung sinulat ni Moses at ng mga propeta hanggang kay Juan. Hanggang kay Juan lang. Ano sabi niya, ano? So, Kaya malinaw yan na wala na ang Old Testament. Law. yung law, yung law, yung pero yung law. mga principles, andyan Oo. pa rin yung mga ano. O kasi yung, sa kanila kasi, ang utos sa kanila, obey yung command, yung law. Diba? Ah, So, after John, during the time of John the Baptist, ano? John the Baptist, ano na yung ipinapangaral? Mabuting balita. Gospel of the Kingdom. Diba? Kaya si John, diba? Repent. Diba? Sabi na, no? And be baptized, for the kingdom of heaven is at hand. Diba? Yung pinangarap. So yung ano yung bisa sa kanila? Yung bisa ng law and the prophets until John sa mga Israelita. And during the time of John the Baptist, ang gospel, the gospel of the kingdom. Diba? Sabi kasi dito sa Mateo 11 verse 13, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Parang supporting verse siya na binasa po natin. Oo. Na yung mula noong mangaral si Juan na tagapag-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pinapasok ng mga nakaparaas. Karugtong, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siya nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. So the law and the prophets were proclaimed until John. So since that time, sabi ko ano, the gospel of the kingdom of God has been preached, and everyone is forcing his way into it. Diba? Talagang kailangan nilang ano yun. Diba? Okay, another one. We are to take the kingdom by force. Yun na, 11, binasa kanina, no? 11, 12 ng Matthew. We are to take the kingdom by force. Basa nga po, Matthew 11, 12. mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Mula ng mangaral si John, sabi nun, no? 11, 12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, no? And violent men take it by force. May persecution, ano? Hanggang sa, kailan yung until now? Until our time? Oh, kailangan, ano yun, di ba? Kasi pagka binabasa mo yan ngayon na until now, kailan yung until now na yan? Their time?
O our time? Their time. O during the time of John the Baptist? Panahon lang nila. Panahon nila, hanggang sa panahon nila. Di ba nung of course, after John the Baptist, si Kristo naman, ano yung kanya preaching? Ano yung pangangaral naman ni Christ? Sa Matthew chapter 9, di ba? Tapos inutusan niya yung kanyang mga disciple. Matthew chapter 10. Tingnan natin Matthew chapter 10. Ito, verse 1, tinawag niya yung mga disciple, di ba? Verse 1 hanggang 4. Pinangalanan sila, di ba? 12 yan. Tapos sa verse 5, these 12 Jesus sent out after instructing them. Do not go in the way of the Gentiles and do not enter any city of the Samaritans, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. Verse 7, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Ano yung aral nila? Kingdom of heaven is at hand. Diba? Kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na. Yun ang ipapangaral ninyo, sabi sa mga disciple. Diba? So, bakit ang ipinapangaral natin si Christ? Dapat kingdom din. Ganun ba? Bakit yung preaching natin about Christ? Yung mga kingdomizer, yung mga kingdom living. Dapat ipapangaral natin kingdom. Kasi itong mga disciple, inutusan, preach. Ano ipipreach nyo? The kingdom of heaven is at hand. Diba? Bakit kingdom? Why kingdom? Paparating pa lang kasi si Christ, kaya kingdom yung... O si Christ ang nag-ano rito, di ba? Buhay pa si Christ. Diyan pa, di ba? Kaya even Christ preaching, Kingdom. it is not about referring to himself, referring to the kingdom. John the Baptist preached about the kingdom. Christ preached about the kingdom. The 12 disciples preached about the kingdom. So, why kingdom? Ang audience, verse 6, Matthew 10:6. Walang tupa. Mommy, one from what? Sino pangangaralan? Sambahayan na But rather, go to the lost sheep of the house of Israel. Sila pala recipient yan Diba? Kasi ang mga Israelita, they were looking for literal kingdom. They were longing for literal kingdom. Diba? Kasi alipin sila until that time No? Kaya inaasam-asam nila yung panahon ni Solomon, panahon ni David, yung dalawang hari na yan, na mag-raise up ang kingdom ng Israel. Diba? Kaya during the time of our Lord Jesus Christ, nang siya po ay nangangaral, ang tingin ng mga disciples niya, magiging hari si Kristo. Literal hari ng Israel. Yun ang kanilang mindset. Kaya handa silang makipagdigmaan. Nag-join na nga sa kanila si Simon the Zealot. Simong Makabayan.
Di ba? Katipunero yun, si Simong Makabayan. No? Maaring galing niya kay Maccabees. No? Makabeyo, di ba? Yung una mga nag-revolt. Nag-revolusyon, no? Laban sa kaharian ng gobyerno ng Roma. So, kaya nung si Kristo sumakay sa bisirong asno, sigawan sila no? Nagpuri sila no? So, Baruch haba Bishem Adonai. O sana sa kaitaas-taasan, purihin ang dumarating na hari. Hari na no? Naglatag sila ng mga palabal, nagpalaspas sila, everything. Pagpupuri sa dumarating na hari, pagtapos ng Sunday nangyari yun, di ba? Tapos ilang araw lang, hinuli yung hari. Kaya akala ni Pedro, digmaan na. Ayon sa kwento ng mga Katoliko, tinagaan niya yung isa, tapyas ang tainga. Nasa Bible rin ba natin yun? Tapyas ang tainga. Pero may pangalan sa kanila, no? Sa atin wala yung pangalan. So, sabi ni Lord, hindi ganyan, anak. Hindi yan ang paraan. Hindi digmaan. Kinuha yung tainga, binalik. So, ang kingdom na gusto ni Lord na itayo, yung maghari siya sa puso ng mga tao. Luke 17:20-21. Diba? Yun ang yun ang yung araw, Luke 17. Luke 17:20. Sabi doon, now, having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God, ayan ang subject, when the kingdom of God was coming, tinatanong siya ng mga Pariseo. He answered them and said to them, the kingdom of God is not coming with signs to be observed. Ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay hindi raw po makikita sa mga palatandaan. Nor will they say, look, here it is. Or, there it is. For behold, the kingdom of God is in your midst. Sa ibang salin, is in your heart. Diba? So, doon po ang purpose ng Panginoon. Kingdom of God. So, during the time of Paul, hindi kingdom ang tinuturo ni Paul. Tama ba? Ang gospel ni Paul, not about the kingdom. No? But, Paul's gospel is all about preparing to the king of the kingdom. No? Namatay na si Kristo, di ba? Kaya yung gospel niya about Christ. About the king of the kingdom. The suffering of the king of the kingdom. The death of the king of the kingdom. Di ba? The ascension of the king of the kingdom. Yun ang kanyang gospel. So, yun ang solusyon. Kaya yung Matthew chapter 10, verse 6, verse 7, yung sumunod doon, yan? Time bound. Tama ba? Time bound. Hindi sa atin yan. No? Kanila lang yan. Kasi sabi nga sa kanila, umayo kayo. Yung pagpapagaling, time bound? Palayas ng demonyo, time bound? Depende sa iyong organisasyon na kinasasapian. Pagka apostolic ka, Pentecostal ka, di ba? Pwede pa rin. Pero kapag Methodist ka, di ba? Methodist, Baptist, hindi na naniniwala sa mga ganun. Ano ba? Sa higit. No, wala nang parang hindi na raw. Sa higit.
Yung magpapalayas pa ng mga demonyo. So, depende nga sa iyong organisasyon na kinaaaniban. Ang agape, Bishop, kayo po, continuous sa mga healing. Naniniwala po. Saka yung pagcast ng Kasi hindi man natin pwedeng ikulong ang galaw ng Diyos eh. Di ba? Ang Diyos noon, Diyos pa rin ngayon eh. Di ba? So, kung nagpagaling siya noon, pwede siya magpagaling ngayon, pero kailangan balansyado pa rin. Kasi iba naman, mga Pentecostal, Spiritista. Bakit ka nasabing Spiritista? Ano talagang, kahit na kailangan ipa-opera, ayaw magpa-opera. No? Si Lord ang magpapagaling, kaya hindi ko dadalhin sa ospital yan. O, di mga ganun lang. Hindi na iinom ng gamot. Yung sa atin, binabalansyado kasi yung ano natin eh. Hindi natin pwede ikahon ng Diyos. Diba? Siya yung Diyos ng miracle noon. He is also our God. No? Pwede siyang gumalaw, pwede siyang kumilos. Amen. Pero hindi natin pwedeng, kumbaga sa ano eh, utos-utusan ng Diyos. Kasi minsan kasi, no? Minsan na nagigisikat yung sabi ng araw eh. Adalhin nyo kaya kay Wilde Almeida yan. Pag-pray niya at gagaling yan. Yung mga ganun ba mga terminology. Hindi na si Lord na nagpapagaling, kundi yung preacher, yung tao. Ngayon nga, Bishop, ang ano nila is, meron daw silang mga designated pastors na nag-aayuno. Sila lang yung may karapatan na mag-deliver ng mga Ganun. So, Pagka nagdala ka ng may sakit doon at wala doon yung mga pastor, ibalik mo. Kailangan ka magpabaptize sa kanila bago kanila ipag-pray. kailangan magpabautismo. Kailangan kang ibautismo. O, yan. May mga ganyan, mga... At hindi pwedeng kung sino-sino na mag-pray sa'yo. Antayin mo yung mga pastor na designated na nag-aayuno para sa healing. Mag-aayuno. Buti, walang special regular yun. Wala naman special. Antay mo. Diba, may love gift. Halimbawa, na matinding love gift. Okay, so, yung balance, ano. Inulit ko, hindi natin po pwedeng ikahon ang galaw at kilos ng Panginoon. Ibig sabihin, pag ordinaryo ka lang na member nila, hindi ka pwedeng mag-pray para sa mga may sakit. Meron lang anointed. May mga anointed dyan. Designated na. Testimony pa ako dyan, Bishop. Ako po yung buhay na testimony dyan about sa Healing. ako. Kasi Ayan. na-minister po ako sa healing. Instant healing po. Instant talaga. Instant healing po. Kasi nung time na sinisiran ako ng Christian, sinisiran ako ng katrabaho ko about kasi number 1 pa ako na very sa nagdadala ng Bible. Ayaw ko rin na makikita ang tao na may dalang Bible. Ngayon po kayo na po. Kaya, may katrabaho po ako na Christian, lagi pa ako sumisira. Sabi ko, pagdating ng panahon, yun lang po yung rason ko. Sige, Pagdating ng panahon. Binigyan po ako ng instances ng hindi ko naman alam na. Wala po akong naramdaman, lahat, pain, wala po. Pero nung time na pinaiinip ako ng dugo. At nung time na yun, di ko alam, walang sintomas, basta wala naman, sa madaling salita, tumakbo ako ng ospital kasi wala pa naman akong pain. Tumakbo ako ng ospital. Pagdating ko dyan sa ospital, sabi sa akin, ikaw confine ka, kailangan meron ka 16,000. So wala pa akong 16,000. Ano po yung remedy na pwede natin gawin? Sabi ko sa doktor. Sabi niya, bigyan mo na kita ng pain reliever. Noong time na yon, sabi ko, sige, uwi na lang kami. Kasi wala akong pera eh. Uwi na lang kami. Noong time na yon, wala akong ibang naisip yung nagsisir sa akin ng Gastel. Sabi ko sa kanya, bro, sabi ko sa kanya, pwede ba pumunta ka sa amin, ipag-pray mo ako? Pumunta sila Sunday, hindi ko ako nakakatayo, hindi ko ako nakakalakad, pero pinag-pray nila ako. Instantly, sabi sa akin, tumayo ka.
tumayo naman ako. Oo. Sabi niya, lumakad ka. Lumakad naman ako. Pero nung time niya, hindi ko alam na ako'y nakatayo. Hindi ko alam na yung nakapunta ako doon sa harapan. Tapos yung time niya na hindi pa nila ako pinag-pray, yung ihi ko talaga pulang-pula. Kasi nung nagpatsik ako ng ihi, sabi sa akin, ihi ang kailangan ko, hindi bigo. Sabi ko, yun yung ihi ko eh. Nung pumunta sila sa pinag-pray ako, pinalakad na ako, pinatayo. Sabi ko, sandali lang, ihi lang ako. Nakalakad na ako ng gabian. Oo. Pero nung time niya, hindi ko talaga nakatayo. Pinalalayan ako ng misis ko kung magsisiyar. Pagbalik ko, naalala ko yung ihi ko, sobrang linaw. Oo. Wala nang dugo. Sabi ko, sabit lang. Nung kanina, binalik na sa akin, kanina, pinapatayo niya ako, lumakad ako, di ba? Oo. Pero pagdating niya, hindi po ako nakatayo. Oo. At pag ihi ko sa CR, bakit ang linaw-linaw ng ihi ko? Yun po yung time na doon po ako na naging Christian. Oo, Kaya, na-convert. doon po ako sa mga kingdom. May mga Yun ganun. po yung Yun na. instant healing sa akin ko. Oo. Yun po yun. Kaya, question ko din po yung Bishop, kagabi pa, na sana mapag-usapan. Sabi ko, sana madaanan sa pag-aaral na yung healing ba is a time bomb? Wala na po ba sa atin? Oo. Kasi since naging na natin si Jesus at tayo ay naging anak ng Diyos, tayo po may bahagi ng pagiging ni Kristo. So kung time bound siya, ano yung mga Dahilan. O ano. ano po yung mawawala na sa yung pagiging anak natin kung hindi natin marinig kung ano meron si Jesus. At Yes, saka, oo. tayo po, nung time kasi nang sila... May sopas po doon, no? Yung gusto Nung magsopas. time po na binigyan po ng kapangyarihan yung mga apostol, ako po hindi pasara, hindi pa ako pasara. Nung time po na binigyan ng kapangyarihan yung mga alagad, sila po ay wala na. So sino po yung magpapatuloy Andyan po in yung our panandok. generation? Sa gilid po, Pastor. Sino po yung magpapatuloy in our generation? Hindi po ba tayo na tumanggap at binigyan naman ng Espiritu? Amen. So tayo Yes. po ay may capability to heal the sick. Yes. Tayo po ay may capability na Pray. ipag-pray natin ng holiness na person. Yun po. Salamat sa Diyos at nabigyan niyo ng kasagutan niyo. Oo. So, Hindi na mga galit. Di ba, Yung po yung question ko sa Lord. Lord, sana bigyan niyo po ng way na mapag-aralan namin yung about it sa healing of the sick. ayun. So, yun ang stand natin na hindi natin po pwedeng ikahon ang galaw ng Panginoon. Time bomb. Timeless. Time bomb. Kahit yung pagpapalayas ng mga demonyo. Oh. Pwede pa rin Pwede yun. pa rin yun. Oo. Kasi sinabi niya dun, resist the Diba? devil. Oo, he will kasama flee bahagi away ng from ano you. yan eh. Kung hayaan mo lang kumilos siya sa'yo, sige, magtatagumpay siya. Kinakailangan, ano yun mo siya, anak ka ng Diyos eh. Oo. Yung iba lang sa kanila kasi ang pagpapagaling ng Panginoon, merong instant sinasabi mo. O pwede yan. May process. Minsan kailangan mong uminom ng gamot. Diba? Kailangan mong uminom ng mga dahon-dahon. O, di ba? Okay, tapal-tapal. Di ba? May mga may nagtapal eh. O, may mga ganun. Kung ano ang paraan ng Diyos. And, Huwag tayo maging extreme lang. Ito po yung Bishop lastly, ito lang aking mata, no? Sabi sa akin ng doktor is cancer. Ako po hindi po ako nawala ng pag-asa sa Lord. Sabi ko, Lord, tutunawin mo yan, yung cancer na yan. Yung diagnose nila, kasi mabilis yung bulusok ng pag-ano ng mata ko. So, to the point na hindi na parang natutusok na yung eyeball. Kaya ako nagpa-check up. Ayaw ko talaga kasi inilalagay ko ang kapangyarihan ng Panginoon na pwede siya mag-manifest. Pero sabi nga kanya ni Bishop, meron tayong paggalaw, pag-ibig. Yes. So ano yung part natin? Man's part. Diba? Ipa-check up ako. So doon ko nalaman na cancer pala siya. So sabi sa akin ng doktor, kailangan agad, ma-opera agad. Oo. 4 na doktor yung nag-limit sa akin kasi hindi nila kaya. 4 na doktor yun. Pero yung unang doktor na tumingin sa akin,
na nangako sa akin, siya din po yung nag-opera sa akin. Pero after nung i-deny niya ako, pumasok ako ng ibang doktor, tatlo, dinay rin po nila kasi nga hindi nila kaya kasi rin yung ganitong kaso. So sabi ko, Lord, hindi ako aasa sa tao, sa'yo po ako magtitiwala. Kung saan ako dadali, yun po yung aking susundin. Yung first doctor po na yun na nagbigay sa akin ng assurance na magagawa ko yan. Doon po ako sa kanya nagtiwala. So, ibinalik ako ng Lord na magagawa niya yung doon mo dalhin, doon mo siya, sabi sa doktor, siya mag-abroad. Almost 1 month. At ako naman, nireject ng 3 doktor hanggang sa umabot ng 1 month. To the point na bumalik na yung doktor, galing abroad, at siya din po nakapag-opera sa akin. Siya po nagsabi na magagawa ko yan. So, doon pa lang may revelation ako na So, tapos sabi ko, walang cancer na na magmamalignas dito sa ano. Nung pinabiopsy, tugang ilagnore kasi nga zero siya. So, hindi siya cancer. Amen. So, yun nga, di ba may... Okay na po. Okay na. Good. Diba? Dalawang testimony. Kaya ako na may nagsusumigan. Kung hindi ka nagpa-opera, Sa inyo po. Sa inyo po. ano kaya yun? Kung hindi na i-opera, pinakinggan ko yung sarili mo na kaya ng Lord, di ba? Hindi ako doon kumilos. So, tama nga yung topic natin na may man's part, may God's part. May man's part. Ang bahagi ng Diyos, tinunan niya yung kanya. At ibinigay niya ako sa tamang doktor. Yun po. Okay. Ayan. Letter E, the example of Apollos. In Acts chapter 18, verse 24 hanggang 28. So sabi roon, now a certain Jew named Apollos, born of Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in his spirit. Ang daming ganda na katangian ni Apollos, ano? He spoke, no? And taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. Yan ang pinaka-problema. Though he knew only the baptism of John. Hanggang sa baptism of John lang ang kanyang pagkakaalam. Hanggang sa baptismo ni Juan. So he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. So nung malaman, nung napakinggan kasi ni Priscilla at ni Aquila yung preaching ni Apollos, magaling siya, pero kulang. Ang kanyang kaalaman hanggang until dyan, no? So in-explain nila na mag-asawa, when Priscilla and Aquila, or when Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. And when he arrived, he greatly helped those who had believed through the grace. For he vigorously refuted the Jews, publicly showing from the scriptures that Jesus is the Christ. Amen? So, pang-apat, God will do His part. We can be sure of that. No? Gagawin daw ng Panginoon ang kanyang bahagi, sure yan. Diba? But God will not do our part. Tama ba? Alala ko lang yung kwento yung isang nasa isang maliit na isla, tapos bumabaha na, pataas na ng pataas ang tubig.
So sabi niya, Lord, naniniwala ako. Sasagipin mo ako, Lord. Tutulungan mo ako. So, may dumating na bangka. Hindi ka na. Sakay ka na. Hindi. Sige na. Larga na kayo. Niligtas ako ni Lord. Dumating ang helicopter. Akit na. Di ba? Hindi. Sige. Meron akong Diyos na magliligtas sa akin. Ayun. To make the long story short, tumaas ang tubig. So, tumaas, napunta ng binti, hanggang balakang, hanggang baywang, hanggang dibdib. So, hanggang ulo na, di ba? O, namatay. Pagdating sa langit, kwento lang naman yun. Ano? Basta. Lord, napalataya ako na liligtas mo ko eh. Sabi ng Lord sa kanya, oo nga. Nagpadala na nga ako ng bangka, hindi ka pa rin sumakay. Padala nga ako ng helicopter. Hindi ka pa rin sumakay, edi, welcome. Napaaga buhay mo, di ba? Ganun. So, merong ang bahagi mo. Alam nga naman, buhati ka ni Lord. Di ba? Buhati ka ba ni Lord? Ang kulit mo, ha? Halika na yan. Okay, ayusin. Okay, letter J. Personal si Lord sa sundo. Okay. Ginawa na ni Lord yung part niya, di ba? Nagpadala na nga ng bangka, eh. Nagpadala na nga ng ano, yun ang parte ni Lord. Baka bisang mali pinadala, dapat karo. Dapat siguro karo ay nahantay, eh. Karo na patay. Karo na patay. Gusto niya si Lord ang susundo. Yun ang gusto. Kasi hindi yun nga, no? Parang, Sundo na nga siya ni Lord. parang inuutusan natin ng Lord, no? Ayon sa ating paraan, ano? Parang gano'n. Himala gusto niya makita. Yan, sinundo. Mahirap eh. Okay, letter J. Recognize that God is going to give you Holy Spirit anointing to do His will. Recognize, no? Na yun nga, ang Diyos po daw po, andyan ang anointing ng Holy Spirit. Holy Spirit anointing. Amen? Para magampanan mo yung kanyang, yung ipapagawa sa iyo. Philippians 2:13. Sapagkat ang Diyos ang lumikil sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Oh, di ba? Philippians 2:13. Naging ano yan eh, naging debate pa nga yung unang talata niyan eh. Yung Philippians 2:11 ba yun? Bago mag-13. Ang sabi po na ano, Ang Diyos ang kumikilos. yung 2:12 bago mag-13. Sabi roon chapter 3 ba ito? 13, sabi no? For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Amen? So, okay. Sa verse 12, so then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Diba? Ito yung tinanggal na naman kasi yung talatang 12 at binigyan na naman nila ng ano. Diba? Kaya sabi, ikaw pala yung gagawa ng kaligtasan mo. No? Diba? Work out your own salvation. Ganun ba yun? Ano ibig sabihin, work out your own salvation?
Kailangan kang mag-workout para maligtas ka? No. Oo. By grace. Diba? Sabi ng verse 12, work out your salvation. Anong klaseng pag-work? With fear and trembling. Kaya mahalaga yung verse 13, yung kasunod. Hindi pwedeng 12 lang. Sabi ng 13, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Diba? Ang gampanin mo, i-work out mo. Diba? At meron namang gampanin ng Diyos. May God's part, may man's part. Amen? Number 1, Paul experienced the grace of God to function in his ministry of apostleship. Amen? Galatians 3:10, Galatians 2:9, Romans 13:3, verse 15, 15 and 16, Ephesians 3:2 hanggang 8. No? Si Pablo raw po, naranasan niya, kahit tayo, yung grasya ng Panginoon. No? Kaya tayo po ay nagpa-function in the ministry that we have. Ano? Siya as an apostle. Amen? Number 2, the anointing of the Holy Spirit takes us beyond human ability. The anointing of the Holy Spirit. Amen? Beyond human ability. Yung kaya mo, yun lang ang gawin mo. Beyond human ability. So, yung kaya natin, at yung iba naman, bigay na kay Lord. Amen? And number 3, when does God anointing come to us? So, kailan daw po dumarating yung anointing? Kailan? Number 1, o letter A, when we step out in faith and obedience, God honors our faith by backing us up. Diba? Hebrew 11, the man of faith, ano? Man and women of faith. Dahil sa kanilang pananampalataya, di ba? Yung pananampalataya, nagudyok sa kanila para gumalaw at kumilos kung ano man pinagawa sa kanila ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya, si Noe nagtayo ng arko. Di ba? Dahil sa pananampalataya, si Moses, anong ginawa? Sumunod. Di ba? Saan paano mo yung basura? Yung mga bata. And letter B, the waters of the Jordan going into Canaan opened only after the toes of the priests touched the water. Amen? Yun daw pong Jordan River, huminto. Tama ba? Huminto sa pag-agos. Kailan nangyari? Nung itungtong ng mga priest yung kanilang mga paa. Pagka tungtong ng paa, biglang tumigil yung agos. Nahimlay sa kasi ilog yun pag ganun Ibig sabihin, kung dito yung crossing, tigil. Tuyo na yung dito. Tumigil po. Hindi magkaiba yung yung Red Sea. Yung crossing ng Red Sea. Talagang nasa gitna sila noon, gumanon. Diba? Dumaan sila sa gitna. Iba yun, yung ibang klase pagkakahati. Pero kaya nga sabi nga po na lagi kong binabanggit the journey on 1,000 miles is always start on the first big step. Diba? Malalaman mo makapangyarihan ng Diyos, humakbang ka. Hakbangan mo yung pananampalataya. Diba? Pag hindi ka hahakbang, hindi titigil ang agos ng Jordan River. Diba? Kung hindi sila humakbang, sabi ni Moses sa kanila, sabi ni Lord kay Moses, sabihin mo sa kanila, lakad, diretso. Ay kung hindi humakbang,
Hindi mahahati ang dagat. Amen. Tayo sa pananampalataya, kahit ako, personal, takot ako humakbang ng full time ng araw. Businessman din ako Hindi ko mahirap iwanan yung business ng ng isda. No? Pero, mahabang kwento ko doon. No? Pero nahinakbangan ko, sa una lang mahirap. And later on, kung kailan ako naging full-time at saka naman binless ng Panginoon. Kung kailan ako naging full-time, saka nabayaran ito. Lupa na to. Buo sa NHA. Kung kailan ako naging full-time, saka napagawa. Kung kailan ako naging full-time at saka nagkaroon ng kotse. Yan mga ganun. Kung kailan ako naging full-time, saka naging maalwan ang bulsa, laman ng bulsa. Dati marami akong pera nung businessman ako. Dami kong pera, kapal. Pero kapal din ang utang ko. No, dami utang. Yes. Di ba? Ganun Nakalaya na po kami dyan. Oh, di ba ganun din kayo? Yung mga ganun. Kami din. Karanasan. Kami din. Ganun. Karanasan namin. Karanasan namin. Karanasan din natin yan. Maraming hirap. Dami. May utang sa Bombay, may utang sa mga Pinoy. Di ba? Tutulog ka pa, binubusinahan ka na. Yun sa mga ganun. Oh. Pero ngayon, Ng ni Lord yung free natin, ano? from debt. Di ba? Oh, malaya sa utang. Di ba? Yung mga ganun Hinayaan ni Lord na iparanas sa atin yung mga ganon at Ma-realize mabigyan mo mo. ng differentiation yung noon na Oo. nagsusumikap tayo, sobrang Yes, ginagawa grabe. natin gabi yung Araw. araw yung gabi, Yung gabi, yung para lang araw. magsumikap na Yung gabi. magkaroon ng maraming pera dahil ang dami nating pangangailangan na bayarin. Mm. Pero nung nag-start tayo na ano Mag- sa Lord, ito doon yung unti-unti, sobrang ma-amaze. Ito, nung nagbi-business kami, nagwo-work kami, yung bahay namin, hindi namin nabayaran. Pero nung Oo, ganun. Parang bayaran pareho namin lang yung pa tayo bahay ng karanasan. namin, Ganun. Hindi bayaran. Dumating yung ano na pala, ano tawag doon? Yung na yung bidding na yung bahay namin, dahil wala kaming alam na for bidding na pala sa munisipyo. Oo. Tapos wala pa isang linggo, nabuo namin yung napakalaking halaga na ipambabayan doon, ika-cash pa. Pero nung mga 20 years, hindi namin nabayaran yung bahay. Eh, hindi ba? Kaya Grabe nga. yung pala inihahanda ng Lord yung bahay. Hindi namin expect na magiging amin yung bahay. Kasi wala na kami pag-asa Antay na lang namin na paalisin na kami ng pag-ibig sa bahay. Pero grabe si Lord kung gumawa. Oo. Sobrang ma-amaze ka talaga. Yung Halos bayad ng pareho amilyar, pala tayo 20 ng years hindi naging kami karanasan. nagbayad. Pagdating doon, may nagbayad bishop sa bahay namin. Oo. Updated daw kami sa amilyar namin for 20 years. Oo. So, isang taon lang yung binaya. Sabi nung baka may nagbabayad na kamag-anak. Wala po. Anong ganong amaze, yung grabeng kasalod. Ano lang pala, sige lang kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord na Yes, oo. sobrang hirap, sa tingin mo parang hindi mo kakayanin. Pero sige lang, tuloy-tuloy ka lang. At the end of the, sa dulo pala, sobrang ma-amaze ka sa ginawa ng Panginoon. Isang linggo Yun lang pala, yung binigay sa pagka- amin nun. At kinakailangan i-work out nyo yung Amount. kulang-kulang 600,000. Sa kami kukuha nun, wala kaming pera. Pero yung pala yung mga anak namin, may mga inipon sila. Sila yung nag-produce nung na yun. Wala pang isang linggo, 3 araw pa lang. Ayan na kaya sobrang alam mo yun. Ginawa namin. Kaya sige lang, kahit anong tuloy-tuloy lang tayo. Kaya dadaanan mo lang yan. Tapos malalagpasan. Kwento na lang ng buhay mo. Oo. Kwento, di ba? At kasi meron tayong mga magagandang kwento ng ating mga buhay na tunay nga na ang Diyos ay buhay sa buhay natin. So, yun nga, the waters of Jordan going into Canaan opened only after the toes of the priest touched the water. And number 3, letter C, as we step out in faith, tayo naman God's grace and anointing hits us and we are able to do things that we cannot do in our own strength. Amen? Yes. So, hakbangan po natin yung pananampalataya.
at sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Anointing galing kay Lord. Opo. Magagawa po natin yung hindi natin kayang gawin. Magugulat ka na lang. Ito pong pagtuturo na ito, hindi ko po inisip na magiging guro ako. Nung ako'y nag-aaral sa Asia Harvester, ng doctorate, kagagaling ng mga kaklase ko. Mga English speaking sila. Magaling sa mga discussion. Ako, ano lang, simple-simple, nakikinig lang, ina-analyze ko lang yung mga ano lang. Pero hindi ako masyado masabat. O mahilig sa discussion. Pero nangangarap ako. No? So, to make the long story short, yun nga, naging president ako ng ASOL. Ilang taon na ako nagtuturo sa mga Bible school. Diba? So, yun pala eh. At ang maganda, yun, di ba, yung nagtuturo ka na kinagigiliwan ka ng mga estudyante. Yung, kasi may nagtuturo na para bang ayaw nang bumalik eh. Ayaw nang balikan, di ba? May mga ganon. Pero magagaling yun ha. Take note ha, magagaling. Pero ayaw nang balikan. O bakit ganon? Di ba? Hindi kasi puro galing lang. Kailangan may puso. Diba? Okay, that's all. Congratulations, natapos na niyo yung Discovering Our Destiny. Part 2 na kayo. Tapos na? Bahagi yan ng personal management na po ang subject na yan sa Andrew. Sunod natin, achieving. O kaya, discovering. Sunod, achieving. Hindi po pwedeng hindi yun yung malaman ko how to achieve our destiny or your destiny. Ibig sabihin, kailangan nyo ng panibagong manual. Meron yan? Meron pa rin? Yun, May part 2 pa rin? Meron tayo. Yan pala, tuloy-tuloy eh. Yung sa may bago po. Tapos na yan, dulo na yan. Sa amin po, tapos na bishop. Tapos na bishop kami. Dulo na kami. Dulo na kayo. O, sige. Ito ba? Ito, meron yan part 2? Ito yung intro. Dad. Tapos ito pa yung... Meron, tatlo. Pictures na. Kanina manipis lang. Kaya lang sa inyo, part 2 yata, teacher's manual. Yun ang ginawa ko dyan. O, meron, ibig sabihin. Student manual. Pwede niya ituro yan. Dahil lang yan ang teacher's manual. Maganda bishop yung gano'n. Oo, ganun ano. Part 1, student manual, tapos teacher's manual. Para maituturo din. Yun, tuturo niya na. Kaya niya na ituro yan. Kaya, alaw naman yun eh. Sabi nga na 2 Timothy 2:2. The things which you have heard from me. No? Sabi ko, pag nag-doctorate ito, siya magiging teacher, ako teacher na lang ako. Teacher. Gusto ko teacher Ibang book talaga. na po ito. Yun nga eh. O, ito pa. Mangarap kayo. Okay, let's pray. Sige, Pastora Julie. Close us in prayer. Maraming salamat, Panginoon, aming dakilang Diyos, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga natututunan namin, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu Santo, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming tagapagturo na si Tisha. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo. Tunay ka, Panginoon, na karapat-dapat namin pasalamatan at paglingkuran. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay at sa mga ministry, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Tunay, Panginoon, na sa gabay mo, sa gabay ng Banal na Espiritu Santo, nagpapasailalim kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, na wala kaming magagawa kung hindi ikaw ang kikilos para sa amin. Maraming salamat, Lord, sa buhay na patuloy na pinahihiram mo sa amin. Nawa, O Diyos, ay nabigyan ka namin ng kalwalhatian sa mga buhay na meron kami. At higit sa lahat, Panginoon, ay makasunod kami sa mga inuutos mo sa amin na kailangan namin gawin para sa kalwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa amin.
Pinagkakatiwala namin, O Diyos, ang mga pag-aaral na ito, na Ikaw ang patuloy na mag-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Lord. We just pray for Bishop Roque, Panginoon, na iyo po siya, Panginoon, bigyan ng mainam na kalusugan, mainam, Panginoon, na buhay na patuloy na Ikaw, O Diyos, ang gumagamit sa Kanya for the extension and expansion of Your kingdom, Lord. We just want to thank You, God, for this moment, Panginoon, sa panahon na ito ng aming pag-aaral. We know, O God, na lahat ng mga pagpapagal na ito, Panginoon, ay magagamit namin someday for Your glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless po. Ayan, buti may kaya dumating na kaklase sa doctorate. No?